Sa araw na iyon, tila lahat ay kumikilos para lamang sa akin. Maaga pa lang ay abala na ang buong bahay. Sa labas, naririnig ko ang tawanan ng mga pinsan at kamag-anak na mula pa sa probinsya. Masayang naghahanda para sa kasal ko. Sa loob ng kwarto, hawak ng makeup artist ang aking mukha habang unti-unti niyang binubuo ang imahe ng isang babaeng ikakasal. Isang babaeng matagal ko ring pinangarap na maging. Sa salamin, nakikita ko ang sarili ko sa puting gown na matagal kong pinag-ipunan. Maganda ang pagkakapatong ng tela mula sa malambot na lace hanggang sa kumikislap na bead sa dibdib. Ramdam ko ang bigat nito sa balikat, pero mas mabigat pa rin ang emosyon na pilit kong tinatago. Di ko alam kung bakit may kakaibang kaba sa dibdib ko. Alam kong normal lang ito para sa mga ikinakasal, pero may kung anong lamig na gumagapang mula sa batok ko pababa sa gulugod. Sinubukan kong iwaksi iyon at mag-focus sa fiancé ko. Siya si Marco, isang lalaking halos 3 taon ko ng karelasyon. Mabait, responsable at marunong makitungo sa pamilya ko. Noon pa man ay pangarap ko na ang magkaroon ng tahimik na buhay kasama siya. Kaya't ngayong ilang oras na lang ay magiging asawa na namin ang isa't isa. Pinipilit kong iwasang mag-isip ng kung ano-ano. Dumating ang wedding coordinator at sinabihan oras na para magpunta sa simbahan. Pumasok ang nanay ko sa kwarto, may bahagyang luha sa mata habang inaayos ang belo ko. "Anak, handa ka na ba?" tanong niya. At ngumiti ako kahit may bahid ng kaba ang ngiti kong iyon. "Handa na po," sagot ko. Pilit pinatatag ang boses ko. Paglabas namin ng bahay, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin. Maliwanag ang araw, pero tila mas maliwanag ang mga ngiti ng mga taong nag-aabang. Sumakay kami sa kotse at habang binabagtas ang kalsada papuntang simbahan, pinagmamasdan ko ang paligid, ang mga gusali, ang mga taong dumadaan. Parang bigla akong nakaramdam ng layo sa kanila. Para bang may manipis na tabing na naghihiwalay sa akin at sa mundo. Pagsapit sa simbahan, sinalubong ako ng ingay ng kampana. Kumakabog ang puso ko habang inaakay ako ng tatay ko patungo sa pintuan. Nakatingin ako sa loob, sa mahabang pasilyo na tatapakan ko maya-maya. Sa dulo, nandoon si Marco. Napangiti, suot ang puting barong. Napangiti rin ako. Pero bago pa ako tuluyang humakbang, may kakaibang nangyari. Parang huminto ang paligid. Nawala ang inay ng kampana, ang bulungan ng mga tao, maging ang simoy ng hangin ay tila natigil. Naramdaman ko ang biglaang pag-iisa at sa gitna ng katahimikan, may isang lalaki ang unti-unting humakbang palabas mula sa gilid ng simbahan. Hindi ko siya kilala. Matangkad, maputi, at ang kanyang mga mata, mapupungay at tila naglalaman ng mga lihim na matagal nang nakatago. Suot niya ay isang kasuotang hindi ko pa nakikita noon. Parang barong na gawa sa pinong tela ng kalikasan, may mga burdang kahawig ng mga dahon at bulaklak. Lumapit siya sa akin nang walang iniindang distansya. Tahimik lang akong nakatingin, hindi makagalaw, habang unti-unti siyang lumalapit hanggang sa maramdaman ko ang kanyang presensya sa harap ko. Sa isang tinig na mababa at buo, bumulong siya. "Hindi ka pwedeng magpakasal. Ako ang asawa mo." Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong humakbang palayo, pero tila may pumipigil sa katawan ko. Lumingon ako sa paligid para humingi ng tulong. Pero nakapako ang lahat sa kanilang pwesto, parang mga estatwa. Muli akong tumingin sa kanya at doon ko napansin ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na parang kilala na niya ako noon pa at matagal na niya akong hinihintay. Bago ko pa siya masagot, mumiti siya ng bahagya at sa isang iglap, nawala siya sa harap ko. Bumalik ang lahat sa normal. Ang ingay, ang galaw ng mga tao, ang tunog ng kampana. Parang walang nangyari. Ngunit nanatiling mabigat ang dibdib ko at sa isip ko'y paulit-ulit na umaalinaw-naw ang mga salitang binitawan niya. Pagpasok ko sa loob ng simbahan, pilit kong ikinubli ang panginginig ng mga kamay ko.
pinilit kong mag-focus sa bawat hakbang papunta sa altar. Sa bawat mukha ng bisitang nakangiti sa akin at sa mga bulaklak na nakapalibot sa pasilyo. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi maalis sa isipan ko ang lalaking nakita ko sa labas ilang minuto lang ang nakalipas. Napakalinaw ng mga mata niya, para bang nakaukit sa alaala ko ang bawat tiig at bawat salitang binitawan niya. Lalo akong kinilabutan sa ideya na walang nakapansin sa kanya maliban sa akin. Nang makalapit ako kay Marco, hinawakan niya ang kamay ko at ngumiti ng buong lambing. Ramdam ko ang init ng palad niya, tila nagsasabi na ligtas ako sa piling niya. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, naroon pa rin ang kirot ng kaba. Habang nagsisimula ang misa, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung imahinasyon ko lang ba ang lahat. Baka dala lang ito ng stress at kaba bago ang kasal. Pero bakit ganoon? Pakiramdam ko ay may matinding bigat at katotohanan ang tinig ng lalaking iyon. Habang nagsasalita ang pari, parang unti-unti akong napapahiwalay sa kasalukuyan. Para bang may mahinang ngunit malinaw na bulong sa likod ng isip ko. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling, pero pamilyar ang tinig na iyon. Ang tinig ng lalaking nagpakita sa akin kanina. Hindi to malakas pero malinaw. Hindi ka para sa kanya. Aniya na para bang dumidiretso sa puso ko. Napakurap ako at napatingin sa paligid. Wala naman akong nakikitang kakaiba. Pagdating sa bahagi ng kasal na magsasagutan kami ng sumpaan, naramdaman ko ang bahagyang panghihina ng tuhod ko. Tinitigan ko si Marco at halos maiyak ako sa tingin niya na puno ng pagmamahal at tiwala. Ngunit bago pa man ako makasagot sa tanong ng pari, biglang bumigat ang paligid. Ang liwanag ng simbahan ay tila nag-iba. Mas naging malambot. Mas kumupas ang tunog ng lahat maliban sa isang presensya na unti-unting lumalapit mula sa gilid. Sa pagitan ng mga tao, doon ko siya muling nakita. Ang lalaking iyon, nakatayo sa pinakalikod ng simbahan, tahimik na nakatingin sa akin. Hindi siya gumagalaw, ngunit para bang lahat ng mata ko ay nakatutok lang sa kanya. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng puso ko at hindi ko mapigilang huminga ng malalim. Sa isang iglap, ngumiti siya, isang ngiting may halong pangungulila at paninindigan. Sa pangungulila, pinilit kong iwasan ang tingin niya, ngunit kahit saan ko ibaling ang paningin ko, naroon siya sa gilid ng paningin ko. Hanggang sa maramdaman ko muli ang bulong, mas malinaw na ngayon. Akin ka, noon pa man, akin ka na. Parang sumabog ang init sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag kung ito ba ay takot, kaba o isang damdamin na mas matindi pa sa alinman. Natapos ang misa at nagsimula ang paglakad namin palabas ng simbahan para sa reception. Sa gitna ng kasiyahan at tawanan, ramdam ko pa rin ang kakaibang pag-igting ng paligid. Pagdating namin sa venue, sinalubong kami ng malakas na musika at masiglang pagbati mula sa mga bisita. Pero bago pa man ako makalapit sa mesa namin, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin sa batok ko, isang pamilyar na sensasyon na parang binalot ako ng hindi nakikitang presensya. Nilingon ko ang pinto ng venue at doon siya nakatayo. Mas malinaw ngayon ang itsura niya. Ang buhok niya ay itim na makintab, bahagyang humahampas sa balikat. At ang balat niya ay parang kumikislap sa ilalim ng ilaw. Ang suot niya ay kakaibang barong na may burdang ginto at pilak, na parang gawa ng mga kamay na hindi galing sa mundong ito. Nakatingin siya sa akin, hindi sa ibang tao, na para bang walang saysay ang presensya ng lahat sa paligid. Naglakad siya papasok. Bawat hakbang ay mabagal, ngunit puno ng awtoridad. Nang makarating siya sa harap ng mesa namin, iniabot niya ang kamay niya sa akin na walang takot sa kung ano ang iisipin ng mga tao. Sumama ka sa akin, mahinang sabi niya, ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Walang bahid ng pagdadalawang isip sa kanyang mukha, para bang sanay siyang makuha ang lahat ng gusto niya. Nagulat ang mga bisita at agad na tumayo si Marco, pumagitna sa aming dalawa. Sino ka at anong ginagawa mo? Madiin na tanong niya.
Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip ay tiningnan lang siya ng malamig bago muling ibinalik ang tingin sa akin. Hindi siya ang dapat mong pakasalan. Mariin niyang sinabi. Mas malakas ngayon, sapat para marinig ng lahat. Nagkaroon ng katahimikan sa buong venue. Ramdam ko ang mga mata ng bawat isa sa amin. Naghihintay ng susunod na mangyayari. Naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko. At sa gitna ng tensyon, may kakaibang kirot ng pagkakakilala sa boses at presensya niya. Parang matagal ko na siyang kilala. Ngunit hindi ko maipaliwanag kung paano at bakit. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung mas natatakot ako sa kanya o mas natatakot ako sa posibilidad na baka may katotohanan sa lahat ng sinasabi niya. Pagkatapos ng hindi inaasahang pagdating ng lalaking iyon sa harap ng lahat, ramdam kong unti-unting bumigat ang dibdib ko. Kahit anong pilit kong ngumiti para ipakita sa mga bisita na ayos lang ako, ramdam kong nanginginig ang mga daliri ko sa ilalim ng lamesa. Naging maingay ang paligid nang magsimulang magbulungan ang mga tao. Naririnig ko ang ilan sa kanila, nagtataka kung sino siya at bakit niya sinabi ang ganoong bagay. Si Marco naman ay nakatayo pa rin sa tabi ko, mahigpit ang kapit sa balikat ko, na para bang handa siyang hindi ako bitawan kahit saglit. Nang makahanap ng pagkakataon, hinila ako ni Marco palayo sa main hall ng venue. Dinala niya ako sa isang maliit na kwarto sa gilid kung saan kami lang dalawa. Tahimik lang siya noong una, halatang pinipigilan ang galit. Ako naman ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sa waas ay nagsalita siya, mababa at puno ng tensyon ang boses. Sino siya at bakit parang kilala ka niya? Hindi ko alam ang isasagot ko. Paano ko ipapaliwanag ang nangyari kanina sa simbahan at ngayon sa harap ng lahat kung ako mismo ay hindi sigurado kung totoo o imahinasyon lang ang lahat? Habang iniisip ko ang sasabihin, may kumatok sa pinto. Bago pa makasagot si Marco, kusa itong bumukas at pumasok ang lalaking iyon, ang estranherong may mapupungay na mata. Hindi siya nag-abalang magpaalam o magpakilala. Diretso siyang tumingin sa akin na para bang wala roon si Marco. Kailangan naping mag-usap. Mahinahon niyang sabi, marami kang hindi alam at wala na tayong oras para magpaliwanag sa ibang araw. Ramdam ko ang lalim ng tinig niya, arang may kapangyarihang pumapasok diretso sa puso ko. Agad na sumingit si Marco. Pumuwesto sa harap ko para hadlangan siya. Hindi siya aalis dito. Wala kang karapatang basta na lang siyang kukunin. Ang sagot ng lalaki ay isang tingin lang, matatag, walang takot. May karapatan ako, higit pa sa iniisip mo. Siya ay akin noon pa man. Sa narinig kong iyon, parang lumabo ang paligid ko. Paano niya nasasabi iyon nang may ganong kasiguraduhan? Bakit sa bawat salitang binibitawan niya, pakiramdam ko ay may kaunting bahagi sa akin na naniniwala? Sa huli, napilitan akong magsalita. Kung totoo ang sinasabi mo, patunayan mo. Dahil sa ngayon, ang alam ko lang ay si Marco ang lalaking mahal ko. Doon, bahagya siyang ngumiti, ngunit hindi iyong ngiting masaya. May halong pait, para bang alam niyang mahirap paniwalaan ang lahat. Pero determinado siyang subukang baguhin ang isip ko. Hindi ko kailangang pilitin ka, pero kailangan mo makita. Aniya bago dahan-dahang humakbang palapit sa akin. Aglapit niya, inabot niya ang kamay ko. Wala akong magawa kundi tingnan iyon. May kakaibang init mula sa palad niya. At sa mismong sandaling maglapat ang balat namin, may parang kislap na dumaan sa paningin ko. Hindi ito ordinaryong alaala. Sa loob ng ilang segundo, nakakita ako ng imahe. Ako, ngunit mas bata, nakasuot ng kakaibang bestida na gawa sa telang parang hinabi mula sa liwanag. Nakatingin ako sa kanya noon, masaya at walang alinlangan. Habang hawak namin ang isa't isa sa gitna ng isang kagubatan na kumikislap sa ilalim ng buwan. Napasinghap ako at napaatras. Ano iyon? Halos pabulong kong tanong. Sagot niya, simula pa lang yan ng mga alaala mong kinuha sa'yo.
Lumingon ako kay Marco. Halatang naguguluhan na rin siya. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang nakita niyang reaksyon ko. Hindi ko na rin alam kung alin ang mas nakakagulo sa isip ko. Ang posibilidad na totoo ang sinasabi ng lalaking ito o ang takot na baka mabaliw na ako. Bago pa tuluyang lumubog sa katahimikan ng usapan, sinabi niya, "May isang dahilan kung bakit hindi ka dapat magpakasal ngayong gabi. May kasunduan tayong ginawa noon. Isang sumpa na kapag tinalikuran mo, hindi lang ikaw ang mapapahamak, kundi pati ang mundong iniwan mo." Hindi ko na napigilan ang sarili kong magtanong, "Mundo? Anong mundo?" Tinitigan niya ako ng matagal bago sumagot ng, "Ang mundong pinanggalingan mo, ang mundong tinakasan mo." Sa mga sumunod na minuto, walang kumimik sa aming tatlo. Ramdam ko ang panlalamig ng hangin sa loob ng kwarto at ang bigat ng mga salitang binitawan niya. Hindi ko alam kung gusto ko bang marinig pa ang iba, pero sa kaloob-looban ko, alam kong nagsimula na ang isang bagay na hindi ko na mababalikan sa dati. Ang gabing ito na dapat sana'y isa sa pinakamaliligayang sandali ng buhay ko ay unti-unting nagiging gabing puno ng tanong, kaba, at isang misteryong hindi ko na kayang ipagwalang bahala. Pagkatapos ng tensyonadong pag-uusap sa loob ng maliit na kwarto, pinilit kong bumalik sa main hall ng reception. Ayoko sanang magpakita, ngunit hinihintay na kami ng mga bisita para sa unang sayaw bilang bagong kasal. Kahit nangimunig pa rin ang loob ko, pinilit kong ngumiti at sumabay kay Marco papunta sa gitna. Nagsimula ang tugtog at marahan kaming umindayog sa musika. Pilit kong inilalayo ang isip ko sa mga nangyari kanina. Ngunit bawat pag-ikot ng katawan namin ay parang may aninong nakabantay. Habang sumasayaw kami, napansin kong huminto sa gilid ng bulwagan ng ilang mga bisita, nakatingin sa may pintuan. Sumunod ang tingin ko at doon ko siya muling nakita. Ang estrangherong lalaking iyon ay nakatayo sa bukas na pinto ng hall. Tila walang pakialam sa ingay at musika. Ang suot niya ngayon ay mas kahali-halina, isang itim at pilak na kasuotan na may burdang kumikislap sa ilalim ng ilaw at sa likod niya. Parang may malamlam na liwanag na hindi ko alam kung galing sa ilaw ng venue o sa kanya mismo. Lahat ng mata ay unti-unting napunta sa kanya. Unti-unti siyang naglakad papasok, bawat hakbang ay mabagal, ngunit puno ng tiwala at otoridad. Nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko sa bawat lapit niya, at kahit nakayakap ako kay Marco, para bang mas ramdam ko ang presensya niya kaysa sa yakap ng lalaking dapat ay asawa ko na. Nang makalapit siya sa amin, marahan niyang hinawakan ang kamay ko na para bang walang ibang tao sa paligid. Hindi ako nakagalaw. "Huwag mong ituloy ito," mariin niyang sinabi, sapat para marinig ng lahat ng malapit. Ang tinig niya ay mababa ngunit malinaw. Parang bawat salitang binibitawan niya ay may sariling bigat. Naramdaman kong humigpit ang pagkafahawak ni Marco sa kamay ko. "Ano bang problema mo?" Galit na tanong ni Marco. Ngunit hindi niya tinignan si Marco. Nakatuon lang siya sa akin. "Hindi siya para sa'yo," dagdag niya, at mas lalong lumakas ang bulungan ng mga tao sa paligid. Ramdam kong umiinit ang mukha ko sa dami ng matang nakatingin. Sa isang iglap, dumapo sa balikat ko ang malamig na hangin na para bang sumabay sa pagdating niya. May kung anong parte sa akin na gustong sumama sa kanya, pero mas naninibabaw ang takot at pagkagulo ng isip ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Galit dahil ginugulo niya ang araw ko o pangungulila sa isang bagay na hindi ko maintindihan. Lumapit ang ilang kaibigan ni Marco para pigilan siya. Ngunit bago pa man sila makalapit, tumigil sila sa paglakad. Parang may puwersang humarang sa kanila. Hindi ito halata sa iba, ngunit sa mata ko, nakita kong may bahagyang pagliyab sa paligid niya. Parang alon ng init sa hangin. Mas lalo akong napalunok. Walang ibang nakapansin dito, ngunit ramdam kong hindi siya ordinaryong tao. Isang matandang bisita ang sumigaw mula sa likod, "Sino ka ba at bakit mo sinasabi yan?" Walang sumagot. Ang lalaki ay marahan lang na bumaling sa kanya, ngumiti ng banayad
at ibinalik muli ang tingin sa akin. Kilala mo ako, hindi mo lang naaalala. Sa mga salitang iyon, para bang may malamig na dumaloy sa buong katawan ko. Pinilit akong ilayo ni Marco, pero bago niya ako tuluyang mahila, inawakan ng lalaki ang kabilang kamay ko at bahagyang yumuko para mapantayan ang tingin ko. Sa distansyang iyon, naamoy ko ang kakaibang halimuyak sa kanya. Halong amoy ng kagubatan, matapos ang ulan, at bango ng isang bulaklak na hindi ko matukoy. Hindi iyon amoy ng pabamo na nabibili sa lungsod. May kung aning nakakapanghina sa amoy na iyon, parang may halong pag-akit at pamilyaridad. Hindi mo alam kung ano ang pinapasok mo. Aniya sa isang boses na halos pabulong ngunit malinaw sa akin. Hindi ito buhay na para sa'yo. Gusto kong magtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero sa dami ng taong nakatingin, tila nanigas ang dila ko. Isang iglap lang at binitiwan niya ang kamay ko, tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Habang ang buong bulwagan ay nananatiling tahimik, walang makapaniwala sa eksenang nasaksihan. Nang makalabas siya, saka lamang bumalik ang ingay ng paligid. Ang mga tao ay nagsimulang magbuluman muli, habang si Marco ay tila hindi makapaniwala sa mga nangyari. Ako naman ay nanatiling nakatayo sa gitna ng dance floor. Ramdam ang bigat sa dibdib at ang di maipaliwanag na pakiramdam na may mas malalim na dahilan sa lahat ng ito. Isang dahilan na malapit ko nang malaman, gusto ko man o hindi. Pagkatapos na insidente sa dance floor, hindi na naging maayos ang takbo ng gabi. Kahit pilitin ni Marco na ipagpatuloy ang programa ng reception, ramdam ko ang kabigatan sa paligid. Ang mga bisita ay nagkukunwaring masaya, pero kita sa kanilang mga mata ang panong at pag-aalinlangan. Ako naman ay halos hindi makakain. Walang gana sa mga pagkaing inihain sa harap ko. Sa bawat kagat, bumabalik sa isip ko ang boses ng estrangherong iyon at ang mga salitang paulit-ulit na bumabagabag sa akin. Hindi ko na rin alam kung paano ko tatapusin ang gabing ito nang walang mas lumalalang gulo. Nang medyo humupa ang kasiyahan at nagsimulang mag-uwian ang ilang bisita, nagpasya si Marco na makipag-usap ulit sa akin sa isang tahimik na lugar. Pinili naming pumunta sa hardin ng venue kung saan may maliliit na ilaw na nakasabit sa mga puno at malamig ang simoy ng hangin. Tahimik kaming naglakad hanggang sa marating ang isang bahagi ng hardin na malayo sa ingay ng natitirang mga bisita. Tumigil si Marco at humarap sa akin, hawak ang magkabila kong kamay. Sabihin mo sa akin ang totoo, aniya, may halong pagsusumamo sa boses. Kilala mo ba ang lalaking iyon? May relasyon ba kayo noon? Halos mabasag ang boses niya sa huling tanong. Umiling ako at sinubukang ipaliwanag. Hindi ko siya kilala o hindi ko alam. Basta, hindi ko maipaliwanag. Parang ngayon ko lang siya nakita, pero may kung anong pakiramdam na matagal ko na siyang kakilala. Kita ko rang pagkalito sa mukha ni Marco. Ayaw niyang maniwala, pero ramdam kong sinusubukan niyang unawain. Bago pa ako makapagsalita ng higit pa, may malamig na hanin na dumampi sa batok ko. Napalingon ako at halos mabitawan ko ang kamay ni Marco nang makita kong nakatayo roon ang estranghero. Ilang hakbang lang ang layo. Wala siyang dala, wala ring bakas ng kaba sa mukha niya. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin at sa titig niyan iyon, para bang hinuhukay niya ang mga alaala na hindi ko alam na mayroon ako. Bakit mo ako sinusundan? Tanong ko sa kanya, halos pabulong pero puno ng emosyon. Lumapit siya ng 1 o 2 hakbang, hindi inaalis ang tingin sa akin. Hindi kita sinusundan. Binabantayan kita. Mahinahon niyang sagot. At ngayon, oras na para malaman mo kung sino ka talaga. Tumingin siya sandali kay Marco at idinagdag, hindi mo siya kilala gaya ng pagkakakilala ko sa kanya. Hindi mo alam kung ano ang nakataya. Kumunot ang noo ni Marco. Halatang hindi na niya matanggap ang presensya ng lalaking ito. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo ng malinaw. Huwag kang magsalita na parang nananakot. Matapang na tugon ni Marco. Pero tila hindi siya iniinda ng estranghero, bagkus ay lumapit palalo sa akin. Sa bawat paglapit niya,
Ramdam ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa kanya. Hindi mainit, hindi rin malamig, pero may bigat na parang bumabalot sa buong katawan ko. Bata ka pa lang, dinala na kita sa mundo namin. Panimula niya. Hindi ka dapat nabubuhay ng ganito. Sa mundong ito, ikaw ay asawa ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Parang bumagal ang oras sa paligid. Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng puso ko at ang boses niya na puno ng paniniwala. Sinubukan kong tumawa para tanggihan ang ideya, pero walang tunog na lumabas sa bibig ko. Sa halip, nanatili akong nakatikig sa kanya, naghihintay ng paliwanag. Ipinaliwanag niya na noon daw, naligaw ako sa isang kagubatang hindi karaniwang lugar. Doon, nakilala ko siya at sa hindi inaasahan, pinakasalan namin ang isa't isa sa pamamaraan ng kanilang lahi. Ipinangako niya na hindi niya ako pababayaan, pero dumating ang panahon na pinili kong bumalik sa mundo ng tao. Bilang kapalit, binura ang lahat ng alaala ko tungkol sa kanya at sa mundo niya, ngunit nanatiling nakatali sa akin ang sumpa ng kasunduan namin. Habang nagsasalita siya, ramdam kong may mga maliliit na imahe na pilit sumisiksik sa isip ko. Mga liwanag sa gitna ng kagubatan, halakhakan na parang musika, at mga gabing puno ng halik at haplos na hindi ko maipaliwanag kung saan nanggaling. Ramdam kong nanginginig ang tuhod ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng mga detalyeng ibinubunyag niya. Si Marco naman ay nanatiling tahimik, ngunit halatang hirap na pigilin ang sarili. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit ngayon ka lang nagpakita? Tanong niya. Tumingin ang lalaki sa kanya at malamig na sumagot. Dahil ngayon lang niya malapit ng putulin ang tanging ugnayan namin. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang lahat ng iyon. Ang isip ko ay puno ng tanong, ngunit ang katawan ko ay tila may sariling reaksyon, parang kusang nakakakilala sa presensya niya. Sa huling mga salita bago siya muling lumayo, sinabi niya, may oras ka pa para magpasya, pero kapag sinara mo ang pintuang ito, hindi na ako muling makakabalik para iligtas ka. At bago pa ako makasabot, naglaho siya sa dilim ng hardin, iniwan akong natatayo roon. Gulong-gulo at halos hindi makahinga. Pagbalik namin ni Marco sa loob mula sa hardin, ramdam ko ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Tahimik siyang naglakad sa tabi ko, pero ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang niya. Hindi na niya tinanong pa kung ano ang pinag-usapan namin ng lalaking iyon. Siguro ay takot na rin siyang marinig ang sagot. Ako naman ay pilit na sinusubukang gawing normal ang gabi. Pero alam kong kahit anong pagtatakip ang gawin ko, hindi ko maitatago ang magkasalungat na damdamin na bumabalot sa akin, ang pagmamahal at pagpapahalaga ko kay Marco, at ang hindi ko maipaliwanag na koneksyon sa estrangherong nagsasabing asawa ko siya. Pagkatapos ng reception, habang inihahatid kami sa hotel kung saan kami magpapalipas ng unang gabi bilang mag-asawa, tahimik lang kami sa sasakyan. Nakatingin si Marco sa labas ng bintana at ako naman ay abala sa pagpigil sa mga luha ko. Sa isip ko, inuulit-ulit ko ang mga salitang binitawan ng lalaki kanina. May oras ka pa para magpasya. Bakit parang may bahid ng babala iyon? Bakit may halong takot sa tono niya, na para bang may mas malalim pa siyang hindi sinasabi? Pagsapit namin sa hotel, dumiretso si Marco sa banyo para mag-shower. Naiwan akong nakaupo sa gilid ng kama. Suot pa rin ang wedding gown ko. Hinaplos ko ang telang bumabalot sa akin. Iniisip na sanay ito ang huling gabi nakakapit ako sa alinlangan. Pero habang nag-iisip ako, biglang bumukas ang bintana nang hindi ko naman ginagalaw. Dumampi ang malamig na hangin at sa loob ng ilang segundo, alam kong naroroon siya. Lumingon ako at nakita ko ang lalaking iyon nakatayo sa tabi ng bintana, tila walang kahirap-hirap na nakapasok sa kabila ng pagiging sarado ng lugar. Suot pa rin niya ang itim at pilak na kasuotan na nakita ko sa reception, ngunit ngayon ay mas malinaw ko ang bawat detalye.
parang hinabi mula sa liwanag at anino ang damit niya. Ang buhok niya ay bahagyang nakalugay at sa ilalim ng malalim niyang titig, ramdam ko ang kakaibang paghila sa akin. "Bakit ka nandito?" tanong ko. Pilit pinapakalma ang sarili ko. Lumapit siya sa akin, mabagal ang bawat hakbang, para bang ayaw niya akong biglain. "Dahil hindi ako titigil hanggat hindi mo naaalala," sagot niya, at sa tono ng boses niya ramdam ko ang kakaibang timpla ng galit, kirot at pagnanasa. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin na makita kang hawak ng ibang lalaki. Umupo siya sa tabi ko at halos magkadikit ang tuhod namin. Ramdam ko ang init ng katawan niya kahit ilang pulgada lang ang pagitan. "Alam kong may nararamdaman ka," bulong niya. Ramdam ko sa paraan ng pagtitig mo sa akin. "Hindi mo lang alam kung saan nanggagaling iyon." Pilit kong iniwas ang tingin ko, pero marahan niyang hinawakan ang baba ko at itinapat sa kanya ang mukha ko. Sa saglit na iyon, halos maglapat ang labi namin. Napasinghap ako at agad na tumayo para lumayo, pero mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. "Hindi ko hihilingin sa iyo na sumama sa akin ngayon," aniya. Mababa ang boses, ngunit matatag. "Pero tandaan mo, ang mundong ito ay hindi mo paraiso. Sa oras na mangyari ang nakatakda, wala nang babalikan." Naramdaman kong may halong takot sa sinabi niyang iyon. Parang may paparating na panganib na hindi ko pa nakikita. Bago pa ako makapagtanong, bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Marco. Agad na nawala ang lalaki sa harap ko, parang bula na natunaw sa hangin. Napatingin ako sa bintana at sarado na ulit ito na para bang walang nangyari. Nakatitig lang sa akin si Marco, halatang napansin ang pamumutla ko. "May nangyari ba?" tanong niya. Ngunit umiling lang ako at pilit nang ngumiti. Pagkatapos naming humiga, halos hindi ako nakatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, lumilitaw sa isipan ko ang mga alaala na tila sinusubukang bumalik. Mga imahe ng kagubatan, ng ilaw na parang bituin na bumababa sa lupa, at ng mga gabing may kasamang init at halik na hindi ko kailanman naranasan sa mundong ito. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba iyon o bahagi ng mga alaala na tinutukoy niya. Habang nakahiga sa tabi ni Marco, naramdaman kong kahit anong pilit kong ibalik ang sarili ko sa kasalukuyan, unti-unti akong hinihila ng nakaraan na hindi ko alam na sa akin pala. At sa kaloob-looban ko, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Sa halip, nagsisimula pa lang ang laban sa pagitan ng dalawang mundong pilit na humihila sa akin, ang mundong ginusto ko at ang mundong dati pa palang akin. Kinabukasan, maaga akong nagising, malamig pa ang paligid at tahimik sa kwarto. Ngunit ang isip ko ay gising na gising. Wala roon si Marco, iniwan niya akong natutulog para raw mag-ayos ng ilang dokumento sa opisina bago kami tuluyang magbakasyon bilang mag-asawa. Ngunit sa halip na maramdaman ang katahimikan, pakiramdam ko ay mas lalo akong iniipit ng bigat ng mga kaganapan kagabi. Para akong nahahati sa dalawang magkaibang katotohanan, ang buhay na kasama si Marco at ang mahiwagang mundong ipinipilit sa akin ng estrangherong iyon. Habang nakaupo ako sa kama, napansin ko ang isang maliit na bagay sa ibabaw ng bedside table. Isang kwintas, gawa sa manipis na tanikala na parang pilak, pero mas kumikislap, at may palawit na malakristal na tila sumasalo ng liwanag kahit hindi direktang tinatamaan ng araw. Hindi iyon akin at sigurado akong wala iyon doon kagabi. Kinuha ko ito at sa sandaling mahawakan ko ang kristal, para bang may mainit na agos na dumaloy sa kamay ko, paakyat sa dibdib. Mabilis akong napapikit at sa isang iglap, bumalik ang mga imahe sa isip ko. Ako, nakasuot ng puting bestidang mahaba, naglalakad sa gitna ng isang kagubatan na puno ng ilaw mula sa mga halamang kumikislap. Nandoon siya, ang lalaking iyon, nakapingin sa akin habang hawak ko ang parehong kwintas na ito. Sa panaginip o alaala na iyon, nakangiti ako sa kanya
at sabay naming isinabit ang kwintas sa leeg ko. Ramdam ko ang init ng palad niya noon at ang bigat ng paningin niyang para bang walang katapusan ang pangako niya sa akin. Napadilat ako, habol ang hininga at hawak pa rin ang kwintas. Ang kabog ng dibdib ko ay hindi dahil sa takot, kundi sa isang emosyon na hindi ko maipaliwanag. Parang may matagal na akong hinahanap at ngayon ay unti-unti na itong bumabalik sa akin. Sa gitna ng pagninilay ko, kumatok ang housekeeping para maghatid ng almusal. Nang makaalis ang staff, napagpasyahan kong manatili sa kwarto. Sinubukan kong kumain pero wala akong gana. Sa halip, hawak-hawak ko lang ang kwintas habang iniisip kung dapat ko ba itong itago o ibalik. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, isinabit ko ito sa leeg ko. Sa sandaling dumikit ito sa balat ko, ramdam kong mas malinaw ang koneksyon ko sa mga alaala. Mga haplos sa ilalim ng buwan, mga halakhak sa gitna ng kagubatan, at mga bulong ng pangakong hindi ko man maalala ang eksaktong salita. Nang bumalik si Marco bandang tanghali, agad niyang napansin ang kwintas. Saan galing iyan? Tanong niya, bahagyang nakakunot ang noo. Nagulat ako sa tono niya, pero pinili kong magsinungaling. Baka naiwan ng housekeeping, parang souvenir, sabi ko. Kita ko sa mata niya ang pag-aalinlangan, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Habang magkasama kami sa hapunan sa hotel-restaurant, hindi ko maiwasang mapansin na parang may kung sinong nakatingin sa akin mula sa malayo. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang isang lalaking nakaupo sa sulok ng veranda. Nakasuot ng simpleng kasuotan, ngunit may pamilyar na presensya. Nang bahagya akong lumingon, sigurado ako, siya yun. Hindi siya lumapit, pero sa tuwing magtatama ang paningin namin, ramdam ko ang panginginig sa katawan ko. Hindi yun takot. Iyon ay isang paghila na parang sinasabi ng bawat hibla ng laman ko. Nalapitan siya. Pagbalik namin sa kwarto, hindi ko na maalis sa isip ko ang paraan at pagtitig niya. Nang humiga si Marco, pinikit ko ang mga mata ko. Ngunit imbes na antok ang dumating, mga alaala ang bumalik. Ngayon ay mas malinaw kaysa dati. Nakita ko ang sarili kong nakaupo sa gilid ng isang ilog na kumikislap sa liwanag ng buwan habang siya ay nakaluhod sa harap ko. Hawak ang parehong kwintas. Naririnig ko ang tinig niyang malambing, ngunit matatag. Sinasabi ang mga salitang, "Kapag sinuot mo ito, saan ka man mapadpad, matatagpuan kita." Nagising akong pawis na pawis, hinahabol ang hininga, at agad kong hinawakan ang pintas na suot ko. Para bang lumalim ang kahulugan nito sa loob lamang ng isang gabi, at sa kaloob-looban ko, alam kong hindi na ako maaaring magbulag-bulagan. Ang koneksyon naming dalawa ay hindi basta ilusyon o biro. Ito ay bahagi ng nakaraan kong pilit na tinatabunan, ngunit patuloy na bumabalik para ipaalala kung sino ako noon at kung kanino talaga ako nakatali. Kinagabihan, habang si Marco ay nakatulog na, ako naman ay nanatiling gising sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang kwintas na parang ito ang tanging koneksyon ko sa lahat ng hindi ko maipaliwanag. Tahimik ang paligid, tanging mahinang ugong ng aircon at marahang paghinga ni Marco ang naririnig ko. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ramdam kong hindi ako nag-iisa. Parang may presensyang nakamasid mula sa dilim ng kwarto. Ilang minuto pa ang lumipas nang biglang maramdaman ko ang malamig na dampi ng hangin sa batok ko. Ang kurtina ng bintana ay bahagyang umalon kahit sarado ito. Hinawakan ko ang kwintas at bago pa man ako makapag-isip, mula sa anino sa tabi ng bintana ay unti-unting lumitaw ang pamilyar na anyo niya. Hindi siya naglakad nang basta-basta papalapit. Tila dumausdos ang kanyang presensya at sa bawat segundo mas lumalakas ang tibok ng puso ko. Nang tuluyan siyang nasa harapan ko, walang salita, tinitigan niya lang ako. Ang mga mata niya ay may halo ng lungkot at pananabik. Umupo siya sa gilid ng kama, halos magkadikit ang mga tuhod namin. "Hindi mo na kayang itanggi," bulong niya. "Ramdam ko na bumabalik na ang alaala mo.
Ramdam ko sa paraan ng partitig mo sa akin. Pilit kong iwasan ang mata niya, pero dahan-dahan niyang inabot ang kamay ko at hinaplos ang likod nito. Isang galaw na pamilyar sa katawan ko kahit hindi sa isip ko. Hindi ka pwedeng manatili rito, dagdag niya. Mas mababa ang tono, halos parang utos. Hindi para sa iyo ang mundong ito. Alam mo kung bakit, ramdam mo. Tumingala ako at sumagot. Mahal ko si Marco, pinili ko siya. Hindi kita kilala. Pero sa mismong sandaling iyon, alam kong kasinungalingan iyon. Dahil sa bawat hawak niya, sa bawat lapit niya, parang may apoy na gumigising sa akin na hindi ko naramdaman kahit kailan sa piling ni Marco. Marahan siyang yumuko at halos maglapat ang labi namin. Ang hininga niya ay mainit, mabango at may halong amoy ng kagubatan na hinaplos ng ulan. Sabihin mo sa akin, bulong niya, wala kang nararamdaman. Hindi ako sumagot. Sa halip, nanatili akong nakatitig sa mga mata niya. At doon ko nakita ang mga alaala. Mga gabing magkayakap kami sa ilalim ng bituin. Mga halik na walang kasiguraduhan kung may bukas pa. At mga pangakong binitiwan bago kami pinagiwalay. Halos bimigay ako sa pagitan naming iyon. Ang kamay niya ay dumampi sa pisngi ko at ang hinlalaki niya ay marahang humagod sa balat ko. Ramdam ko ang init na unti-unting kumakalat sa katawan ko, kasabay ng pagnanasa na hindi ko alam kung kaya ko bang pigilan. Ngunit bago pa kami tuluyang lamunin ng sandali, narinig ko ang ungol ni Marco mula sa kabilang panig ng kama. Agad akong umatras, tinakpan ang kwintas sa leeg ko at nagkatinginan kami ng estranghero. Hindi pa oras, mahinang sabi niya, bago tuluyan umatras at maglaho sa anino ng bintana. Naiwan akong hingal at pawis. Habang si Marco ay patuloy na natutulog, walang kaalam-alam sa lahat ng nangyari. Nang humiga ako muli, hindi na ako nakatulog. Sa bawat pagpikit ko ng mata, bumabalik ang sensasyon ng haplos niya at ang matinding halong takot at pananabik na dala ng presensya niya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag muli kaming nagharap, pero alam ko sa sarili ko na unti-unti nang nababasag ang pader na itinayo ko para kalimutan siya. At sa kaloob-looban ko, alam kong darating ang oras na hindi ko na siya magagawang itaboy. Kinabukasan, halos hindi ako makatingin ng diretsyo kay Marco habang magkasama kaming kumakain ng agahan. Hindi ko alam kung may kutob na siya, pero napansin kong mas tahimik siya kaysa karaniwan. Panay ang pagtitig niya sa akin na parang may gusto siyang itanong, ngunit pinipiling manahimik. Sa loob-loob ko, alam kong hindi ko na kayang magpatuloy sa ganitong kalagayan. Nahahati ang isip at puso ko sa dalawang lalaking parehong may puwang sa buhay ko. Ngunit magkaibang mundo ang kanilang iniaalok. Pagkatapos ng almusal, inimbitahan ako ni Marco na maglakad-lakad sa tabing dagat malapit sa hotel. Tahimik kaming naglakad habang sumasayad ang mga paa namin sa malamig na buhangin. Sa wakas, tumigil siya at humarap sa akin. May tanong ako at sana sagutin mo ng tapat. Aniya, seryoso ang mukha. Mahal mo pa ba ako? Hindi ko agad nasagot. Tumingin ako sa malayo, sa papalubog na araw kahit umaga pa lang. At hinigop ng dibdib ko ang bigat ng tanong niya. Mahal kita, sagot ko sa wakas. Pero naputol ang salita ko nang makitang dumidilim ang ekspresyon ni Marco. Pero ano? Tanong niya. Halos may panginginig ang boses. Naramdaman kong kumakawala na ang mga salitang matagal ko nang pinipigilan. Pero may isang bahagi ng puso ko na hindi ko kayang ipaliwanag. Parang may tinatawag ako sa ibang lugar, sa ibang tao. At kahit anong pilit kong iwaksi, bumabalik at bumabalik siya. Halos mapahawak si Marco sa sentido niya. Ila sinusubukang intindihin ang naririnig. Yung lalafing iyon, sabi niya sa mababang tinig, siya ba ang tinutukoy mo? Tahimik lang akong tumango. Ramdam ang pagsisikip ng dibdib ko. Arang eksaktong oras na iyon, ay umihip ang malamig na hangin mula sa dagat. At sa kabilang dulo ng baybayin, nakita kong nakatayo ang estranghero.
Nakaitim siyang kasuotan na bahagyang kumikislat sa araw. At kahit malayo, ramdam ko ang tindi ng titig niya. Alam kong narinig niya ang usapan namin, kahit imposibleng makarating sa kanya ang boses namin mula sa distansya. Lumapit siya, mabagal ngunit matatag ang hakbang. Walang iniintindi si Marco sa presensya niya at agad na pumwesto sa harapan ko, parang handang ipaglaban ako. Nang makalapit ang lalaki, tumigil siya at tiningnan ako ng diretso. Ito na ang huli kong pagkakataon para sabihin sa'yo. Aniya, malalim ang boses. Kung hindi ka sasama sa akin ngayon, hahayaan kitang mawala habang buhay. Ramdam kong nanlalamig ang mga kamay ko. Tumingin ako kay Marco at kita ko ang sakit at galit sa mga mata niya. Tumingin ako pabalik sa lalaki at doon ko nakita ang kakaibang halo ng lungkot at pag-asa. Wala na siyang ibang sinabi, tanging paghihintay lang sa magiging sagot ko. Bakit mo ba ako pinipilit? Halos pabulong kong tanong. Dahil hindi ko kayang mabuhay sa mundong wala ka. Sagot niya agad, walang pag-aalinlangan. Dahil sa mundong pinanggalingan natin, ikaw ay higit pa sa iniisip mo ngayon. Doon, hindi ka basta tao. Ikaw ang reyna ng lahat ng liwanag na nagpoprotekta sa amin. At ako ang asawa mong nangakong hindi ka iiwan. Nabigla ako sa mga salitang iyon. Reyna? Liwanag? Hindi ko alam kung paano tatanggapin, pero sa kaibuturan ko, may bahagi ng sarili kong tila kumikilala sa katotohanan nito. Ngunit bago pa ako makasagot, hinila ako ni Marco palayo sa kanya. Tama na, hindi mo siya kukunin, siya ang asawa ko. Mariin niyang sabi. Nakatayo ako sa gitna nilang dalawa, para bang hinihila sa magkasalungat na direksyon. Sa isang banda, naroon si Marco, ang lalaking minahal ko at pinili ko sa mundong ito. Sa kabila, naroon ang estranghero, nadala ang mga alaala at damdaming hindi ko alam kung paano at bakit tumiiral. At sa sandaling iyon, alam kong kailangan kong pumili, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Tahimik akong napayuko at sa loob-loob ko, ramdam kong anuman ang desisyong gawin ko, may isang buhay na tuluyan kong iiwan. Ngunit hindi ko pa kayang sabihin kung alin sa dalawang mundong iyon ang kaya kong talikuran. At habang nakatitig ako sa buhangin, ramdam kong parehong naghihintay sila sa susunod na salitang bibitawan ko. Pagkaraan ng gabing iyon sa tabing dagat, nagbago ang lahat. Hindi ko man aminin kay Marco, ramdam ko na may kung anong kakaibang nangyayari sa katawan ko. Sa mga unang araw, nagsimula lang ito sa simpleng pagod na akala ko'y dahil sa stress ng kasal at sa tensyon ng mga nangyari. Ngunit makalipas ang ilang araw, napansin kong unti-unti akong nawawalan ng gana kumain. At madalas ay parang humihina ang mga binti ko kahit wala naman akong ginagawa. Minsan, bigla na lang umiikot ang paningin ko at pakiramdam ko'y mawawalan ako ng malay. Sinubukan kong itago kay Marco ang nararamdaman ko, pero sa ikatlong gabi, hindi ko na napigilan. Pagkatapos naming maghapunan, nakaupo ako sa sala ng suite namin nang bigla kong maramdaman ang matinding pagkahilo at pananakit ng ulo. Napatakip ako sa sentido ko at sa ilang segundo, parang may malamig na agos na dumaloy sa mga ugat ko. Pagdilat ko, nakita ko si Marco na nakaluhod sa harap ko. Hawak-hawak ang magkabila kong kamay. Anong nangyayari sa'yo? Dapat magpatingin na tayo sa doktor, sabi niya. Halata ang takot sa boses. Naisip kong tama siya, pero bago pa kami makatawag ng tulong, may kumatok sa pinto. At sa sandaling iyon, kahit hindi ko pa nakikita, alam kong siya iyon. Si Marco ang bumukas ng pinto at agad akong nakarinig ng pamilyar na tinig na mababa at matatag. Hindi ito sakit na kayang gamutin ng doktor. Lumapit siya sa akin, walang pakialam sa galit na tingin ni Marco. Ito ang sumpa ng pagkalimot. Patuloy niya, noong iniwan mo ang mundo namin at pinilit na burahin ang nakaraan, iniwan din sa katawan mo ang kapiraso ng kapangyarihang iyon. Ngayon bumabalik ito para paalalahanan ka kung saan ka dapat bumalik. Napatingin ako sa kanya,
hinihintay ang paliwanag. Kung hindi ka babalik sa mundo natin, unti-unti kang manghihina hanggang sa mawala ang lahat ng liwanag sa iyo. At kapag nawala iyon, hindi lang ikaw ang mawawala, kundi pati ang mga nakatali sa liwanag mo. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero ramdam ko ang bigat ng banta sa mga salita niya. Hindi kita papayagang dalhin siya, mariin na sabi ni Marco. Tumayo at humarang sa pagitan namin, ngunit hindi siya kumibo. Tumingin lang siya sa akin, diretsyong tumagos sa mata ko, at marahang iniabot ang kamay niya. Hindi mo kailangang magpasya ngayon, pero kailangan mong malaman na habang tumatagal, mas lalala ito. At kapag dumating ang oras na hindi ka na makakabangon, wala na akong magagawa para iligtas ka. Hindi ko alam kung bakit, pero sa mismong sandaling iyon, isang malakas na kirot ang sumundot sa dibdib ko. Napayuko ako, halos hindi makahinga. Sa gilid ng pangingin ko ay nakita kong lumapit siya at hinawakan ang kamay ko. Pagkakadikit ng balat namin, biglang kumalma ang sakit at muling naging maayos ang paghinga ko. Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon mula nang magkita kami ulit, nakaramdam ako ng kakaibang kapanatagan sa presensya niya. Para bang kahit anong mangyari, hindi niya hahayaang mapahamak ako. Ngunit kasabay nun, naroon din ang takot dahil alam kong sa bawat sandaling mas pinapapasok ko siya sa buhay ko, mas lumalayo ako kay Marco. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako at nakatalikod kay Marco, hindi ako makatulog. Pinipikit ko ang mga mata ko pero paulit-ulit bumabalik sa isip ko ang mga sinabi niya. Sumpa ng pagkalimot, mundo namin, liwanag ko. Sa kaloob-looban ko, alam kong hindi iyon mga salitang basta niya lang binanggit para takutin ako. May katotohanan doon at kahit ayaw ko mang tanggapin, nararamdaman ko na ang katawan ko mismo ang nagpapatunay. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin na manatili rito sa piling ni Marco nang walang nangyayari sa akin. At mas hindi ko alam kung kailan ko sasabihin sa kanya ang totoo na baka ang tanging paraan para ako'y mabuhay ay ang sumama sa lalaking iyon. Kahit na ang ibig sabihin niyon ay iwan ko ang buhay na itinayo ko sa mundong ito. Hindi na ako nakatulog ng maayos matapos ang gabing iyon. Sa bawat oras na pinipikit ko ang mga mata ko, nararamdaman ko ang unti-unting pagkawala ng lakas sa katawan ko. Para bang may mabigat na aninong dumadagan sa dibdib ko. Kinabukasan, nang magising ako, ramdam kong mas mahina na ako kaysa dati. Ang balat ko ay mas maputla at ang mga mata ko ay parang may bigat na hindi kayang alisin ng pahinga. Si Marco, na halatang balisa, ay nagpumilit na dalhin ako sa ospital. Ngunit bago pa kami makaalis, bigla siyang lumitaw sa harap namin. Ang lalaking matagal ko nang iniiwasan at kinatatakutan. Ngunit sa mga hiling araw ay tila siya na lamang ang tanging naiisip kong takbuhan. Nakasuot siya ng bago. Isang damit na kulay pilak at ginto. May mga bordang kumikislap na parang kumukuha ng liwanag mula sa araw mismo. Hindi siya nagsayang ng oras. Lumapit siya sa akin at marahan akong tinunuman makatayo. Wala ng oras, sabi niya, mababa at puno ng bigat. Kung hahayaan mong manatili ka rito, mamamatay ka. Kailangan mong bumalik sa atin. Ngayon, napatingin ako kay Marco. Kita ko ang gulat at galit sa mukha niya. Ngunit may halong takot na rin sa mga mata niya. Hindi mo siya dadalhin kahit saan. Mariin niyang sabi, hawak ang braso ko na para bang ayaw niya akong pakawalan. Pero sa oras na iyon, alam kong wala na akong pagpipilian. Kahit pilit kong ikubli, ramdam kong tama ang sinasabi ng estranghero. Ang katawan ko ay bumibigay na. At sa tuwing siya ang humahawak sa akin, parang bumabalik kahit kaunti ang init at sigla sa dugo ko. Tumingin ako kay Marco. Ramdam ang kirot sa dibdib ko sa ideya na kailangan kong iwan siya. Patawarin mo ako, mahina kong sabi. Halos hindi ko naririnig ang sarili ko. Pero kung hindi ko gagawin ito,
Wala nang bukas para sa akin. Hinila ako ng lalaki papalapit sa kanya. At bago mo pa maunawaan, nakapulupot na ang isang kakaibang liwanag sa paligid namin. Mga alon ng ginto at pilak na parang usok, umiikot at umiinit sa balat ko. Nararamdaman kong unti-unting nabubura ang bigat sa katawan ko, napapalitan ng kakaibang lakas. Nakita ko ang mukha ni Marco habang unti-unti kaming natatakpan ng liwanag, puno ng pag-aalala, sakit at isang katahimikan na parang sumisigaw ng libu-libong salitang hindi na niya nasabi. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng pamilyar. Ang malamig na sahig ng hotel, ang amoy ng hangin sa lungsod at ang huni ng trapiko sa labas, napalitan ng kakaibang katahimikan. Nang idilat ko ang mga mata ko, nasa gitna na ako ng isang kagubatan na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Ang mga puno ay napakataas, ang mga dahon ay kumikislap na parang gawa sa kristal, at ang hangin ay may amoy ng sariwang ulan na may halong bulaklak. Sa malayo, may mga ilog na kumikislap na parang may mga bituin sa ilalim ng tubig. Hawak pa rin niya ang kamay ko, at sa tingin niya, alam kong hindi na ito biro o simpleng kwento lang. Maligayang pagbabalik, mahinang sabi niya, ito ang tahanan mo, at dito ka nabibilang. Inalalayan niya akong maglakad sa isang daanang natatakpan ng maliliit na bulaklak na umiilaw sa bawat yapak namin. Sa bawat hakbang, parang may mga alaala na bumabalik, mga mukha na nakangiti sa akin, mga gabing puno ng halakhak, at ang imahe ko na nakasuot ng korona na gawa sa pilak at bulaklak. Hanggang sa marating namin ang isang malawak na clearing sa gitna ng kagubatan. Doon, nakatayo ang isang malaking pavilion na gawa sa malakristal na bato at kahoy na kulay ginto. Nandoon ang ilang nilalang na hindi ko mailarawan sa simpleng salita. Mahahaba ang buhok, makikinis ang balat na parang pinapintab na garing, at ang mga mata ay kumikislap sa iba't ibang kulay. Lahat sila ay nakatingin sa akin na para bang matagal na nila akong hinihintay. Psst! Hinawakan niya ang magkabila kong kamay at tumingin sa akin ng diretso. Dito ka muling isisilang bilang ikaw, hindi na bilang mortal na nakalimot, kundi bilang reyna na iniwan ng trono at ngayoy handa nang bumalik. Ramdam ko ang bigat at katotohanan sa mga salita niya. Alam kong sa pagpasok ko sa mundong ito, hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Ngunit sa halip na takot, ang naramdaman ko ay isang kakaibang kapanatagan, isang pakiramdam na sa wakas ay nasa lugar ako kung saan ako dapat naroroon. Makalipas ang ilang linggo mula nang tuluyan akong bumalik sa mundo ng mga engkanto. Unti-unti kong nasanay ang sarili ko sa bagong buhay. Sa umpisa, mahirap para sa akin na tanggapin na ang lahat ng naiwan ko sa mundong mortal, ang pamilya ko, ang mga kaibigan at si Marco, ay bahagi na lang ng isang nakaraang hindi ko na mababalikan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman ang koneksyon ko sa lugar na ito. Ang kagubatan ay hindi na nakakatakot para sa akin. Ito ay naging tahanan. Sa bawat umagang bumabangon ako, ang liwanag ng araw na sumisilip sa mga dahon ay may dalang init na parang yakap. At sa bawat gabi, ang kalangitan na puno ng bituin ay parang nakikipag-usap sa akin, nagpapaalala na dito ako nararapat. Ang lalaking minsang naging estranghero sa buhay ko ay ngayon ang aking kabiyak sa harap ng lahat ng nilalang ng aming kaharian. Hindi ko malilimutan ang araw ng kasal naming muli sa mundong ito. Wala itong katulad sa mga kasal ng mga tao. Hindi ito ginanap sa simbahan o bulwagan, kundi sa gitna ng isang napakalawak na parang na napapalibutan ng mga bulaklak na kumikislap nga parang maliliit na bituin. Ang bawat yapak ko ay may mga halamang namumulaklak sa ilalim ng aking mga paa, at ang hangin ay puno ng awit ng mga ibon at kuliglig na parang sinadyang umaayon sa ritmo ng mga puso namin.
Habang nakatayo kami sa harap ng buong kaharian, suot ko ang isang bestidang hinabi mula sa mga sinulid ng liwanag at mga talulot ng isang mahiwagang bulaklak na tanging sa mundong ito lang tumutubo. Siya naman ay nakasuot ng isang kasuotang yari sa pinakamaputing hibla ng punong sinasabing kasing tanda ng mundo. Sa sandaling magtagpo ang aming mga palad, naramdaman ko ang bigat ng mga panahong pinaghiwalay kami at ang magaan ngunit matatag na pangakong hindi na ito mauulit. Sa tingin niya, alam kong natagpuan ko na ang sarili ko. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko kinalimutan si Marco. May mga gabing naiisip ko pa rin siya. Kung ano na kaya ang ginagawa niya, kung masaya ba siya kahit wala na ako. Alam kong masakit ang ginawa kong pagpili, ngunit batid ko ring kung nanatili ako sa piling niya, pareho kaming mawawasak. Ang tanging konsolasyon ko ay ang pahintulot ng aking asawa na bumisita minsan sa mundo ng mga tao sa anyo ng isang di makikilalang babae upang masilip lang mula sa malayo ang mga iniwan ko. At sa tuwing makikita ko si Marco na maayos ang buhay, nakangiti at masigla, nagiging mas magaan ang puso ko. Sa huling gabi ng unang buwan ko bilang reyna, dinala ako ng asawa ko sa isang lihim na lugar sa gitna ng kagubatan. Isang maliit na lawa na kumikislap na parang salamin ng kalangitan. Doon niya sinabi sa akin, ito ang lugar kung saan unang nagtagpo ang ating mga landas. Dito kita unang nakita at dito ko unang nalaman na ikaw ang liwanag ng buhay ko. Tumitig ako sa kanya at naramdaman ko ang lalim ng koneksyon namin, higit pa sa anumang maipapaliwanag ng salita. Habang nakahawak ang kamay ko sa kanya, tiningnan ko ang refleksyon naming dalawa sa tubig. Wala na ang babaeng nalilito at takot sa dalawang mundong magkaiba. Ang nakikita ko ay isang babae na natutong tanggapin ang sarili, ang nakaraan at ang kapalaran na kalaan sa kanya. Sa sandaling iyon, alam kong ginawa ko ang tamang pagpili. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas mahal ko o kung saan mas maginhawa, kundi tungkol sa kung saan ako totoo at buo. At habang tinatamay kami ng malamig na simoy ng hangin sa tabi ng lawa, hinalikan niya ako sa noo at bumulong. Wala nang makakahiwalay sa atin. Sa wakas, natagpuan ko ang tahanan ko, hindi lang sa lugar na ito kundi sa puso ng lalaking matagal nang naghihintay sa akin. At sa katahimikan ng gabi sa ilalim ng mga bituin, alam kong magsisimula na ang panibagong yugto ng buhay ko, puno ng pag-ibig, kapayapaan at katiyakan na dito sa mundong ito ay hindi na ako mawawala kailanman.